Mm. So ngayon mga kababayan, eto na nga. Kung naalala nyo po, yung sheriff, mga kababayan, na sinapak ni yung sheriff na sinapak ni Sarah, mga kababayan, ay ayaw, sa totoo lang, ayaw na pong makisali. No? Ayaw madamay, mga kababayan. Yung sheriff na sinapak ni Sarah, isa sana sa testigo para patunayan na agresibo itong si Sarah at kaya niyang gawin yung banta niya kay PBBM, kay Lisa at kay Martin. Ngunit mga kababayan, yung sheriff na yon ay nagsalita ayaw madamay. So ngayon mga kababayan, ang akala ng kampo ni Sarah, ligtas na siya kasi walang testigo, walang ebidensya. Kasi yung testigo ayaw nang humarap eh. Bakit? Siyempre, taga Davao ka. Siyempre, pag binalikan ka, patay ka. Davao ka lang eh. At saka, siyempre, trabaho niya ay nasa sa Supreme Court, no, sa Davao, o sa korte ng Davao. Siyempre, kapag kinausap yan doon, tanggalin mo to, patay, delikado yung trabaho niya at buhay niya. Kasi Davao eh. So, may karapatan naman siya, mga kababayan, na tumanggi. May karapatan naman siya na hindi siya magtestigo kasi nga ayaw niyang madamay. Pero mga kababayan, ang akala ng kampo ni Sarah ay ligtas na siya. Hindi po. Hindi po siya ligtas, mga kababayan. Bakit? Sabi ng isang abogado, hindi na daw kailangan ng ebidensya o testigo para mapatunayan na si Sarah ay sanggano o kaya niyang pumatay kay BBM, Lisa at Martin. Sabi ng abogado, Ma'am Arlene, hello po. Sabi ng abogado, yun pa lang sa mga sinabi ni Sarah na, huwag kang mag-alala ma'am, may nakausap na ako. Kapag ako pinatay niya, patayin niya si Lisa. Kapag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Martin at si BBM. No joke, no joke. Ito ang sabi ng abogado. Kahit walang witness, kahit walang ebidensya na kaya niyang pumatay, meron namang video at galing mismo sa bunganga niya. Di ba? Di ba? Ano daw? I just noticed Kent. Every time have an interview or press conference or an announcement on TV, always hear John Wick. Even those with right ranks is a royal member. Di ba? Ito, mga kababayan na, sabi ng abogado, hindi na kailangan ng testigo. Doon pa lang sa sinabi ni Sarah, ebidensya na yun. Alam nyo, dito ko napagtanto-tanto, sabi kasi, video ng pagbabanta ni BP Sara, sapat na ebidensya laban sa kanya ayon sa prosecution. Sabi ng abogado. Ngayon, sabi ko, hala, so ano to? Katangahan na naman ba kaya nakukulong? Mga kababayan, meron pala talagang ganun, no? Sa sobrang tanga, napapahamak ka. Diba? O sa madaling salita, ayaw na lang kasing diretsuhin nitong abogado na sa katangahan ni Sarah, ngal-ngal siya ng ngal-ngal, yun ay nagiging kaso laban sa kanya. Parang Marcoleta lang ba? Kita nyo si Marcoleta, daldal ng daldal, di kinuhang ebidensya ng ombudsman laban kay Marcoleta kaya nakasuhan ng plunder. Si Sarah naman ngayon, nguya ng nguya, putak ng putak, ayun. Yung kaso, ebidensya, galing mismo sa bunganga niya. Meron talagang ganyang tao, no, mga kababayan? Kabubuhan ni Sarah ang magpapakulong sa kanya. Yan yung itatitle ko bukas. Kabubuhan ni Sarah ang magpapakulong sa kanya. May panawagan ang dating Davao City Court Sheriff na si Abe Andres matapos makumpirmang kabilang siya sa nais ng House Prosecution Team na maisalang bilang testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Apela nito, huwag siyang idamay sa anumang usaping pampolitika.
Anya, simula pa noon, naninindigan itong hindi na magbigay ng anumang komento hinggil sa insidenteng naganap ng siya pa ay nanunungkulan bilang Sheriff 4 ng Regional Trial Court. Si Andres, ang court sheriff na sinuntok ni VP Duterte nang ito pa ang alkalde ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Nauunawaan naman ng prosekusyon ang nararamdaman ni Andres. Subalit ayon kay House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjo, nasa Senate Impeachment Court ang desisyon kung ipatatawag ba si Andres. The court has that discretion to issue invitation and subpoena. And kung naka-issue naman po ang korte ng subpoena doon sa mga potential witnesses, sabi ko nga po, personal choice is already immaterial. Kasi the court is exercising their constitutional duty to try and decide the case. Kabilang si Andres sa mga bagong testigo ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman sa House Impeachment Trial legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na kailangan ng star witness sa article na grave threats at inciting to sedition. Ito ay dahil mismo ng mga pahayag na ng Vice Presidente ang makapagpapatunay ng kanilang aligasyon. Di ba? Kita nyo mga kababayan, yung kabubuhan at katangahan ni Sara, yung kayabangan niya, yun yung magdidiin sa kanya. Yun yung magpapakulong sa kanya. Di ba? Ang hirap. Alam niyo, sa totoo lang, insulto kay Sara yan. Kasi ang sabi, hindi na daw kailangan ng star witness. Doon pa lang sa mga sinasabi ni Sara, ebidensya na yon para magdiin sa kanya. So, ibig sabihin, bubo si Sara. Ibig sabihin, tanga-tanga siya. Biruin mo yung daldal siya ng daldal, di niya inisip yung pala ikakakulong niya. Diba? We don't need any star witness here, to be quite frank, no? Because ang witness na ho dito siguro is mismo ang respondent na ho, no? if you could put it in. Diba, tingnan nyo, natatawa yung abogado. Hindi na natin kailangan ng witness dito or star witness. Kasi yung witness dito ay mismong siya na. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, na ay nako, ewan ko kung makita ni Sara to, siguro kukutusan to ni Sara. Ano sinagsasabi mo? Di ba? Ano pinagsasabi mo? Na ikakakulong ko dahil sa mga sinasabi ko, kutusan kita dyan. Sa totoo lang mga kababayan, nako. Ayaw na, ito kasing abogado to English pa eh. Tagalogin mo para magets sa mga DDS. Sa madaling salita, ang sabi ni attorney, hindi na daw kailangan pa ng witness or star witness para magdiin kay Sara na kaya niyang patayin si BBM, si Martin at si Lisa kasi mismo lumabas sa bunganga ni Sara yan na kaya niyang patayin. Sa madaling salita mga kababayan, no? Bobo si Sara, tanga-tanga. Yeah? Pero sa totoo lang mga kababayan, hindi ko rin naman masisi si Sara. Sorry hindi ko masisisi si Sara kung bakit niya nagawa yon. At nasabi niya yung mga, huwag kang mag-alala ma'am, may nakausap na akong tao. Pag ako namatay, sabi ko sa kanya, patayin niya si Lisa, si Martin at si BBM. No joke, no joke. Kasi, ganito po kasi mga kababayan. Meron talagang mga scenario na, di ba, sinong naka-experience na nasunugan? Sinong naka-experience dyan na nasunugan? Or may sunog malapit sa inyo? Kasi ganito yan mga kababayan. Kapag walang trahedya, walang sunog, lindol, baha, yung refrigerator na 3 beses na mas malaki sa'yo, hindi mo magagalaw yan. Pero kapag may lindol or may sunog, yung rep kahit gaano kabigat, mabubuhat mo yan. So, ganun si Sara. Sa sobrang gigil niya, kasi nga nadamay ang jowa niya, kaibigan niyang si Sulaika, sabi niya, huwag kang mag-alala, putang ina ninyong lahat. Kasi when emotions are high, the intelligence is low. Sa sobrang katangahan niya, hindi niya na naiisip. No? Kasi sobrang galit niya, kasi yung jowa, yung kaibigan niyang si Sulaika, ay ginigipit. Biruin mo. 'Di ba?
ito mga kababayan, nagtataka lang din ako. Noong in-interview itong mga trabahante ni Sara sa OBP, lahat, yung isa nahimatay, yung isa nagkasakit, yung isa nahihilo. Napapansin nyo, halos lahat ng mga trabahante ni Sara sa OBP, noong inimbestigahan sa Quadcom, lahat nahihimatay, na hospital, may sakit. Napansin nyo, totoo mga kababayan, paki-comment kung mali ba ako. Lahat ng mga in-interview doon, nandun yung isa, may sakit. Yung pangalawa, may sakit. Yung pangatlo, nahimatay. So, di ba mga kababayan, kapag ka nag-apply tayo ng trabaho, di ba meron naman tayong medical record? Di ba? So, bakit ganun? Yung mga trabahante ni Sara sa OBP, may mga sakit. Di ba? Bakit halos lahat may mga sakit? So paano nangyari na tumanggap ang Office of the Vice President ng mga worker na may mga diferensya? Kasi pag tayo mag-apply ng trabaho, SM, Jollibee, Chowking, McDo, Mang Inasal, fast food, grocery stores, di ba unang-una medical records? Kapag may sakit, hindi ka tatanggapin. Pero bakit yung mga trabahante ni Sara nagka-wheelchair, nahimatay, na hospital? Bakit tinatanggap nila yung mga ganyang trabahante na may mga sakit? Diba? Hindi ba i-question ng HR yan, ng OBP? Na nung in-interview ninyo, willing ka bang magtrabaho all around? Willing ka bang pumasok kahit umuulan, umiinit? Yes po, yes po. Tapos ngayon, noong in-interview na sa Quadcom, naglabasan ng sakit. Bakit tinanggap ng HR yan? Ngayon lang ako nakakaramdam na buti pa pala mag-apply tayo sa government. Bakit? Kasi kapag may sakit ka, tanggap ka eh. Pero pag mag-apply ka sa mga private company, hindi ka tatanggapin, lalo pag meron kang diabetes, meron kang heart failure, meron kang, di ba? Bakit dito sa mga trabahante ni Sara nung in-interview, lahat nahimatay? Lahat may sakit? Or parte lang ng script? Yeah? Tingnan nyo ha. Witness here, to be quite frank, no? Because Sir Maki Kwan, hello po. Ma'am Wendy Kua, hello po. witness na ho dito siguro is mismo ang respondent na ho, no? if you could put it in simple terms, no? Dahil kitang-kita naman ho dun sa mga video footages which was made publicly available, no? Yung subject utterances niya. So hindi na ho namin kailangan mag-present up ng ibang witness to prove those matters. Samantala, hindi naman absolute ang freedom of speech ni VP Duterte. Tugon ito ng House Prosecution Panel matapos ikikit ng kapo ng pangalawang Pangulo na freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag ang pinitiwang pahayag ng pangalawang Pangulo. Putang ina o, tarantadong minuminuto. Mumurahin mo yung presidente, babantaan mo yung presidente, tapos sasabihin mo freedom of speech. Di kung ganun-ganun lang din naman mga kababayan, pagmumurahin ko na din silang lahat. Kasi biruin mo, presidente, pagbabantaan mo, First Lady, House Speaker, tapos sasabihin ng abogado, freedom of speech. Di paano si Pukis na nagbanta kay PBBM, pinabayad ng piyansa? Kung ako kay Pukis, iparipan ko yung piyansa kong yun. Diba? Kita nyo mga kababayan, yun daw pagbanta ni Sara, pagmura kay PBBM, freedom of expression. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Freedom of expression lang yon. Yung wag ka mag-alala, ma'am. Guro ako UAC, hello po. Di ba?
Huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na kong tao. Pag ako namatay, patayin niya si BBM, si Lisa at si Martin. No joke. No joke. So, freedom of expression yon. Katarantadong minuminuto, no? Alam nyo, kung ganito lang din pala, pag may kaso ako na pagmumura at pagbabanta, kunin kong abogado si Sarah. Ewan ko kung mananalo ako. Butang ilang yan. Mga kababayan, sino po yung may kaso dyan na nagbabanta? Pahawak nyo kay Sarah kasi freedom of expression yan. Putang ina, oh. Sabi na nga ng Supreme Court, anong sabi ng Supreme Court? Verbal gesture maituturing na threat. Putang inang yan. Laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ayon sa defense team ni VP Duterte, pagkontra sa mga pulisya ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pahayag ng Vice Presidente. All freedom are also subject to some regulation. One cannot go around the streets accusing anybody of something without the necessary consequence of that. Actually, mga kababayan, hindi naman po ako nagtataka na bakit sinabi nilang freedom of expression yon. Kasi bakit? Yun ngang sheriff nagdala lang naman yun ng resulta galing sa korte, binugbog niya. So, yung binugbog niya, blinakayan niya ng mata, ano yun? Freedom of expression pa rin ba yun? Kasi hindi siya nakasuhan nun, hindi siya na-disbar, hindi siya na-disqualified bilang mayor. Hindi siya na-suspended at that time. Okay lang pala. Hindi na ako nagtaka, mga kababayan, na yung pagmumura niya, pagbabanta niya ay parte ng freedom of expression. Kasi nga yung sheriff, blinakayan niya yung mata, walang nangyari. Kaya siguro, mga kababayan, kaya siguro ganyan si Sarah. May tawag dyan mga kababayan, yung namimihasa. Namihasa. Kaya kahit magbanta siya, kahit magmura siya, part of freedom of expression yan. Ma'am BM Vicent, hello po. Part of freedom of expression. Yung sheriff nga, sumunod lang naman kung anong utos ng korte, binugbog niya. Di ba, hindi siya nakasuhan? Hindi siya nakasuhan, hindi siya na-suspended, hindi siya na-disqualified, hindi siya na-disbar. So, part of freedom of expression. Kaya namihasa siya, mga kababayan, Papa Trix, 12 judges in the Supreme Court entered by Digong. Kaya nga, lahat naman kasi yan, tuta ni Digong yan Ay, nako, talaga mga kababayan. Pero grabe si Digong, no? Grabe yun si Digong. Sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas, kung patalinuhan lang, walang makakatalo sa katalinuhan ni Digong. Bakit? Presidente siya, lahat ng inappoint niya, puro niya ka-fraternity. Pag kinasuhan yung anak niya, pag bumaba siya sa posisyon, walang makakasuhan, walang makukulong kasi lahat niya ka-fraternity. Yung salin niya, tugmang-tugma. Isipin ninyo simula nung pumasok si Digong 2016 hanggang pagbaba niya 2022, yung salin niya walang labis, walang kulang. Tugma lahat. Ganun si Digong magmanipula. Totoo yan. Isipin niyo 2016, kung ano yung salin niya, pagbaba niya ng 2022, walang labis, walang kulang, tugma. Tugma yung salin, 37 million. Walang labis, walang kulang, tumugma lahat. Pero magtaka ka, nakapagbayad ng 2 bilyon sa abogado sa ICC. Hindi mo maloko si Digong, matalinong tao yun pagdating sa katarantaduhan. Yun ang totoo. Sa lahat ng naging presidente sa Pilipinas, walang makakatalo kay Digong sa pagiging matalino sa katarantaduhan. Ganun kagaling si Digong. Biruin mo, salin niya 2016 hanggang 2022, walang palya, walang palpak, walang labis, walang kulang, sakto, minuto. Tapos nilagay niya lahat sa Supreme Court, sa ombudsman. Kaya pag isa sa mga sakop niya nakasuhan, putang ina, walang nakukulong. Di ba? Di ba, Papa Trix? Isa yan sa rason ng ABS-CBN, pinasara niya, pinakulong si Dilima, si Maria Risa. Ganon.
maro-maro, di ba? Ma'am si Rila Andres. Ganun yun, mga kababayan. Ang tawag dyan, abusing of power. Tapos sasabihin nila ngayon, de facto martial law daw. Putang ina, panahon ni Digong, yun yung silent martial law. Biruin mo, hindi ka idadaan ng drug test pag nakita ka lang ni Bato na bungal, payat, lubog mukha, may tato, adik ka na, matutukhang ka. Putang ina. Yun yung bang panahon ni Digong. Yung tukhang-tukhang. Yun bang tinukhang nila, drug test ba yun? Wala. Pag nakita nga lubog mo ka, luwa ang mata, payat, may tato, nakahubad, patay ka. Diba, Papa Trex? Ganon yon, mga kababayan. So, yun lamang po Totoo yan sinasabi ko anong sabi ni Bato? Yung tatay ni Kian, yun naman dapat talaga ang patayin kasi bungal, bulok ang ngipin, luwa mata, lubog pisngi, payat, puro tato, adik yan. Kita nyo, di patay. Si Kian ang napagkamalan. Ay, nako. Yan ang mga palatandaan ni Bato sa dati. Kapag payat ka, lubog pisngi, luwa mata, may tato, utang ina, tas bungal, adik ka, patay ka, kaya huwag ka maglabas-labas. Nako, buti nga kay Junbic ngayon, pag naghubad lang, aristuhin. Kay Bato noon, pag nagkahubad ka, tukhang ka. So yun lamang mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi at like po tayo mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. So kita-kits po tayo ulit mamaya. Maraming salamat po sa inyong lahat.